Magandang araw po sa inyo, Sir Blair. Ganun na rin po sa inyong mga subscriber sa inyong mga YouTube channel. Naisipan ko pong ibahagi sa inyo ang aking kwento dahil sigurado po ko na magugustuhan ito ng inyong mga tagapakinig. Sa kwentong ito ay nalaman ko na sadyang may mga bagay na kahit talikuran natin ay pilit pa rin yung babalik sa atin dahil yon ay talagang nakatakda sa atin. Na kahit na anong takas natin ay susundan at susundan pa rin tayo nito kahit saan tayo magpunta. Ako nga po pala si Lorenzo Jr. Pero tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Enzo. At ito ang aking kwento. Ako ay nabibilang sa pamilya ng kilalang manunugis ng aswang sa aming lugar. Ang aking tatay na si Lorenzo Sr. ang kinikilala noon na pinakamahusay at pinakamalakas na manunugis sa aming angkan. Ang titulong yon ay hindi basta ibinigay sa kanya. Pinaghirapan yon ng tatay ko at pinatunayan niya ng napakaraming beses na karapat-dapat siya sa titulo na yon. At dahil sa ako ang nag-iisa niyang anak, lahat ng tao sa aming lugar ay umaasa na mahihigitan ko ang narating ng aking tatay pagdating sa pagiging manunugis. Bata pa lamang po ako ay ramdam ko ang matinding pressure na nakaatang sa aking likod. Ang dami kong dapat patunayan para lang masabi ng mga tao na karapat-dapat ako sa aming pamilya. Masasabi ko na lumaki ako sa isang maginhawang buhay. Bukod kasi sa pagiging manunugis, ay marami ring negosyo ang tatay ko sa iba't ibang lugar. Nakatira kami sa isang malaking bahay at kasama namin doon ang mas batang kapatid ng tatay ko na si Tito Hector. Isang umaga, habang nanonood ako ng palabas sa telebisyon, ay nagulat ako nang biglang dumating ang tatay ko. Kinuha niya ang remote control at pinatay niya ang TV. Kinakabahan akong tumayo. Pa, napaaga po yata ang balik niyo ah. Akala ko po ba 1 linggo po kayo sa Maynila? Dahil ang sabi niyo po merong problema pong negosyo natin doon. Hindi pwedeng di ako umuwi ngayon matapos kong malaman mula kay Isko ang ginawa mo kagabi. Totoo ba ang sinabi niya na hindi mo nagawang patayin ng aswang na namemerwisyo sa kabilang barangay? Totoo po ang sinabi ni Mang Isko. Pero nagawa ko naman pong sugatan ng aswang At mamayang gabi po, babalik po ko ron para tugisin ulit yung aswang. Ang usapan, papatayin mo ang aswang na yun at hindi basta susugatan lang. Hindi ka ba nahihiya sa ginawa mo? Nangako pa naman ako sa mga tao sa kabilang baryo na mabilis mong malulutas ang problema nila sa aswang. Sinabi ko sa kanila na kayang-kaya mo yun. Pero ano to? Anong ginawa mo? Halos 1 linggo na. Simula na nagsimula ka sa pagtugis sa aswang na yun. Pero hanggang ngayon ay hindi mo pa rin siya nagagawang patayin. Pasensya na po, Papa. Ginagawa ko naman po ang lahat para mapatay ko na po yung aswang. Kaya lang, masyado po siyang mailap at mautak Palagi po niya ako natatakasan. Kung ginagawa mo ang lahat, dapat ay patay na siya ngayon. Kulang pang ginagawa mo, Enzo. Mukhang kulang pang pagsasanay na ginawa ko sa'yo mula nung bata ka pa. O baka naman masyado kang nagiging pabaya. Siguro ay iniisip mo na wala kang dapat patunayan
dahil anak kita. Tama ba ako? Hindi po. Hindi ko po iniisip yung ganyan. Alam ko po na gaya nyo ay kailangan kong paghirapan ng lahat para marating ko rin po ang narating ninyo. Hindi mo lang dapat marating kung nasan ako ngayon, Enzo. Dapat mo akong mahigitan. Kailangan makita ng lahat ang husay mo sa pakikipaglaban sa mga aswang. Hindi ako papayag na ikaw ang magdadala ng kahihiyan sa angkan natin. Mamayang gabi, ang gusto ko ay mapatay mo na ang aswang na yon. Nagkakaintindihan ba tayo? Pero hindi ko po alam kung aatake siya mamayang gabi. Pues gumawa ka ng paraan. Kung kinakailangan na suyurin mo ang bawat sulok ng kabilang barangay para lang malaman mo kung saan siya nagtatago, ay gawin mo. Sige po. Nangangako po ako. Mamayang gabi po ay papatayin ko na po yung aswang sa kabilang barangay. Huwag kang mangako. Gawin mo. Tandaan mo, hindi lang ang reputasyon mo nakasalalay dito, kundi ang reputasyon ko at ng buong angkan natin. Kailangan mong patunayan sa lahat na karapat-dapat ka sa pamilyang ito. Opo, Papa. Naiintindihan ko po. Pasensya na po. Pailalim akong tinignan ni Papa. Pakiramdam ko tuloy ng sandaling yon ay napakaliit ko at wala akong kwentang tao. Hanggang sa nagtungo na siya sa ikalawang palapag ng aming bahay. Maya-maya pa ay napapitlag ako nang marinig ko ang malakas na pagsarado ng pinto ng kwarto ng tatay ko. Nakaramdam ako ng lungkot bilang anak ng isang mahusay na manunugis. Pakiramdam ko ay binibigo ko ang tatay ko sa aking ginagawa. Pakiramdam ko ay hindi ko magagawang higitan ang mga nagawa niya bilang isang manunugis. Lumabas ako ng aming bahay. Nagtungo ako sa likod kung saan naroon ang hardin ng aking namayapang ina. Noong buhay pa ang nanay ko, ay paborito niya ang lugar na yon. Kahit maghapon siya roon, ay tila hindi siya nagsasawa. Maya-maya pa ay may tumapik sa balikat ko. Paglingon ko ay napangiti ako nang malaman ko kung sino ang naroon. Ikaw lang pala, Tito Hector. Akala ko kung sino na eh. Ano't mag-isa ka rito? Gusto ko lang pong mag-isip. Alam mo, Tito, nung buhay pa po si Mama, nagtataka ako kung bakit nakakatagal siya sa lugar na to ng mahabang oras. Ngayon ay naiintindihan ko na siya. Mas payapa pala rito sa hardin kaysa sa loob ng bahay. Mukhang namimiss mo na naman ang mama mo, ha? Maiba ko. Bumalik na pala si Kuya Lorenzo. Akala ko pa naman ay magtatagal siya roon sa Maynila. Yan nga rin po ang akala ko eh. Kaya nagulat po ako nang biglang dumating si Papa. Pasensya ka na, pero narinig ko mga sinabi niya sa'yo. Mukhang bumalik lang pala siya dito para pagalitan ka. Kaya nga po eh. Pero naiintindihan ko naman kung bakit po siya galit sa akin. Pero hindi ko lang maintindihan kung bakit parang hindi nakikita ni Papa yung magagandang bagay na nagagawa ko. Para bang puro mga kamalian ko na lang ang nakikita niya. Sandali, ano bang mga kamalian ang tinutukoy mo? Yung ba nangyari kagabi sa kabilang barangay? Yung nakipaglaban ka sa aswang pero nakatakas at hindi mo nagawang patayin? Yun na nga po, Tito. Kasalanan ko rin naman po kasi nangako po ako kay Papa na mabilis ko lang po mapapatay yung aswang. Pero halos mag-iisang linggo na, hindi ko pa rin nagagawa. Ba syempre, hindi lang po ako mapapahiya, kundi pati na rin po si Papa kasi anak niya ako. Baka isipin pa ho ng mga tao na hindi naging maganda ang pagsasanay niya sa akin dati. Alam mo, Enzo, sa totoo lang, para sa akin wala kang kasalanan dun eh. Magkakaroon ka lang ng kasalanan kung hindi mo ginawa lahat na makakaya mo para patayin ang aswang sa kabilang barangay.
Pero alam ko, na gabi-gabi mong sinusubukan patayin yung aswang. Mabuti ka pa, Tito. Ganyan ang sinasabi mo sa akin. Si Papa kasi iba eh. Pakiramdam ko tuloy, kahit anong gawin ko, ay hindi niya ako pupurihin. Ay nako, ewan ko ba naman dyan kay Kuya Lorenzo. Dapat nga, siya pa ang mas nakakaunawa sa'yo eh. Dahil pinagdaanan din niya ang pinagdadaanan mo ngayon. Kahit naman nung binata pa siya eh, hindi agad siya naging magaling sa pagtugis ng mga aswang eh. Dumaan din siya sa napakaraming kabiguan. Napaka-imposible naman na maging magaling ka kagad lalo na't bata ka pa. Pero ito lang ang masasabi ko sa'yo, Enzo. Ipinagmamalaki kita. Dahil nakikita ko kung gaano ka kaseryoso at determinado sa ginagawa mo. Para sa akin ay sapat na yun. At hindi mo na kailangang patunayan ang sarili mo. Maraming salamat po, Tito. Mabuti pa po kayo. Kasi naiintindihan niyo ako. Yun na lang ang nasabi ko. Dahil alam ko na kung magsasalita pa ako ng mahaba, ay hindi ko na mapipigilan ang aking luha. Sa kabila ng maigpit na pagpapalaki ni Papa sa akin, ay masasabi ko na maswerte pa rin ako dahil meron akong Tito Hector. Mula kasi nung bata pa ako, ay siya na ang nagpapalakas ng loob ko. Sa tuwing napapagalitan ako ni Papa, ay agad siyang lumalapit sa akin para pagaanin ang aking loob. Kinagabihan, sa hapunan ay dumating si Mang Isko para sumalo sa amin. Si Mang Isko ay kaibigan ni Papa ng matagal ng panahon. Bata pa lang ako ay nakikita ko na silang magkasama palagi. Kumbaga, malaki ang tiwala ni Papa kay Mang Isko. Nung una, ay tahimik lang kami na kumakain. Hanggang sa binasag na ni Papa ang katahimikan na yon. Pagkatapos natin magapunan, ay maganda ka na sa pagpatay mo sa aswang sa kabilang barangay, Enzo. Kailangan mo siyang mapatay ngayong gabi. Hindi ka pwedeng bumalik dito nang hindi mo yun nagagawa. Nagkakaintindihan ba tayo? Kuya, sandali, mawalang galang na. Hindi naman sa nakikialam ako sa'yo, pero hindi ba mas okay kung hayaan mo si Enzo kung kailan niya mapapatay yung aswang na yun? Hayaan mo siyang dumiskarte. Anong diskarte ba sinasabi mo, ha, Hector? Parang walang diskarte ang pamangkin mo eh. Kung meron, di sana noon pa niya napatay yung aswang na yun. Abay, mag-iisang linggo na, pero hanggang ngayon, buhay pa rin yung aswang at patuloy pa rin siyang namemerwisyo sa mga tao. Ginagawa naman ni Enzo lahat, kuya. Saksi ako sa bagay na yun. Huwag mo siyang masyadong i-pressure kasi hindi yan makakatulong sa kanya. At ikaw naman, Mang Isko, huwag ka namang sumbong ng sumbong kay kuya ng tungkol kay Enzo. Minsan kasi grabe ka rin magsumbong eh. Aba, para sa kaalaman mo, kung ano lang ang nakikita ko ay yun lang ang sinasabi ko kay Lorenzo. Wala akong dinadagdag at binabawas. Saka ginagawa ko lang kung anong pinapagawa sa akin ni Lorenzo. Kaya wag kang nagagalit sa akin, Hector. Hindi naman ako galit sa'yo, Mang Isko. Sinasabi ko lang, kung hindi naman kailangang isumbong, ay wag mo nang isumbong. Nape-pressure na kasi ang pamangking ko eh. Mas lalo siyang hindi magiging magaling na manunugis kapag ganyan ang ginagawa niyo sa kanya. Teka, sandali nga lang. Bakit para sa sinasabi mo na yan nakikialam ka na kung paano ko pinapalaki ang anak ko, Hector? Ipapaalala ko lang sa'yo na ako ang tatay ni Enzo. Ako ang masusunod kung paano ko siya palalakihin at didisiplinahin. Ginagawa ko to dahil si Enzo ang susunod na tatawagin pinakamagaling na manunugis sa ating angkan. Hinuhubog ko siya para sa bagay na yon. Kaya kung ako sa'yo, huwag kang nakikialam sa buhay namin mag-ama. Dahil kapag ipinagpatuloy mo pa yan, pasensya na, pero kahit kapatid kita, ay kaya kitang paalisin sa papamahay ko. Naramdaman ko
ang matinding tensyon na namagitan kina Papa at Tito Hector. Kinabahan ako dahil sa bagay na yon. Inihanda ko na ang sarili ko sa pag-awat kung sakali na magkapisikalan silang dalawa. Pero biglang tumayo si Tito Hector at sinabi niya na nawalan na siya ng ganang kumain. Umalis siya sa kusina at lumabas siya ng bahay. Tatayo sana ako para sundan si Tito Hector, pero biglang nagsalita si Papa. At saan ka pupunta? Susundan ko lang po si Tito. Kailangan po niya ng kausap. Hindi kausap ang kailangan ng tito mo. Ang kailangan niya ay matuto siyang lumugar sa pamamahay na ito. Dapat niyang malaman kung hanggang saan lang ang limitasyon niya sa pakikialam sa buhay nating dalawa. Pero Papa, hindi na po iba si Tito Hector sa atin. Kapatid niyo po siya at sa tingin ko ay nagmamalasakit lang po siya sa atin. Pagmamalasakit ba yung sinasanay kanyang maging pabaya? Hindi pagmamalasakit yung nakukontento siya sa kung ano lang ang kaya mong gawin. Hindi ka magiging mahusay na manunugis kung walang nagtutulak sa'yo para mas maging magaling ka. Palibasa ay ayaw niya na maging magaling ka dahil malamang ay gusto niya na siyang susunod sa yapak ko. Gusto ng tito mo na siya ang pumalit sa posisyon ko bilang pinakamahusay na manunugis sa ating angkan. Hindi po totoo yan. Mabait po si Tito, Papa. Ayaw niya lang po ako nahihirapan masyado. Kung hindi ka mahihirapan, ay hindi mo talaga mararating ang narating ko. Kung palagi mong pipiliin ang komportableng buhay, ay hindi ka magiging matatag. Kaya bumalik ka sa upuan mo at tapusin mo ang pagkain mo. Nang dahil sa iyo kung mas lalong magalit si Papa sa akin, ay bumalik na lang ako sa aking upuan at tahimik kong ipinagpatuloy ang aking pagkain. May awa akong naramdaman para kay Tito Hector dahil para sa akin ay hindi siya dapat pagsalitaan ng masakit ni Papa, lalo na't napakabait niyang tao. Pagkatapos ng hapunan ay nagpahinga lang ako sandali at pagkatapos ay nagsimula na akong maganda para sa pagpunta ko sa kabilang barangay upang tugisin ang aswang. Habang naghahanda ako ng gagamitin kong sandata, ay lumapit naman sa akin si Mang Isko. Galit ka ba sa akin, ha Enzo? Bakit naman po ako magagalit sa inyo? Dahil sa sinabi ko sa tatay mo na hindi mo pa rin napapatay yung aswang. Ayos lang po yun. Nagsabi lang naman po kayo ng totoo kay Papa eh. Saka si Papa po nag-utos sa inyo na sabihin sa kanya ang mga ginagawa ko rito habang wala siya. Enzo, iyo, alam kong nagtataka ka kung bakit masyadong maigpit sa'yo si Lorenzo. Gusto kong malaman mo na kahit ganun siya sa'yo, ay mahal na mahal ka niya. Gusto lang niya na ipagpatuloy mo kung ano ang nasimulan niya. Mataas ang pangarap niya para sa'yo. At ang ginagawa niya ay para maabot mo ang pangarap niya na yon. Hindi lang naman po ang pangarap niya para sa akin ng mataas eh, kundi pati na po ang expectation niya sa akin. Ang gusto yatang mangyari ni Papa ay maging kasing husay ko na siya kagad kahit nasa ganitong edad pa lang ako. Hindi ba niya kaya maghintay na posibleng balang araw gagaling din ako sa pakikipaglaban sa mga aswang? Hindi yung parang minamadali niya ako. Mahirap talaga ang pinagdadaanan mo. Alam naman yan ni Lorenzo dahil napagdaanan niya na yan noon. Saksi ako kung paano siya maliitin noon ng lolo mo dahil madalas talaga ay pumapalpak siya. Pero hindi sumuko ang tatay mo. Mas lalo siya nagpursige hanggang sa marating na niya ang estado niya ngayon bilang pinakamalakas na manunugis ng inyong pamilya. Sige po, kailangan ko na pong umalis. Pasensya na po.
Kung hindi ako pwede makipag-usap sa inyo na matagal dahil may kailangan pa po akong gawin eh. Naiintindihan ko. Hala, sige, mag-iingat ka. Ipagdadasal ko na sana ay mapatay mo na ang aswang sa kabilang barangay. Matapos kong makipag-usap kay Mang Isko, ay umalis na ako. Nagtungo ako sa kabilang barangay habang may dala kong itak at buntot ng pagi. Umasa ako na mapapatay ko na ang aswang sa gabing yon upang matuwa naman si Papa sa akin. Sa kasamaang palad, nabigo na naman akong patay ng aswang. Nalaman ko na nagtatago siya sa gubat, pero nang nagkaharap kami ay nagawa na naman niyang makatakas. Nasugatan pa nga niya ako sa braso, kaya habang naglalakad ako pauwi sa bahay ay duguan ako. Madaling araw na nang nakauwi ako sa bahay. Pagpasok ko sa sala ay nakita ko si Tito Hector na nakaupo sa sopa. Agad siyang tumayo para salubungin ako. Kahit paano ay natuwa ako dahil alam kong hinintay niya ang aking pag-uwi. Inalalayan niya ako papunta sa kusina. Pinaupo niya ako roon at may pag-aalala niya akong kinausap. Oh, ano yan? Ano nangyari sa'yo? Mukhang ang lalim ng sugat mo sa braso ah. Tito, nakalmot po ako ng aswang eh. Tapos nakatakas na naman po siya. Nabigo po ulit akong patayin siya. Ayos lang yan. Marami pa naman pagkakataon. Ang importante ay buhay at ligtas kang nakabalik dito. Sa inyo po ayos lang, Tito. Pero kay Papa, panigurado pong hindi. Magagalit na naman po siya sa akin kapag nalaman niyang pumalpak na naman ako. Huwag mo munang isipin ng Papa mo. Sandali lang, dito ka lang ha. At kukuha lang ako ng panlinis sa sugat mo. Sandali akong iniwan ni Tito Hector. Habang wala siya, ay napatulala ako sa kawalan. Labis ang panliliit na nararamdaman ko. Sigurado ko na kapag nalaman ni Papa na nabigo ulit akong patayin ng aswang sa kabilang barangay, ay magagalit na naman siya. Natakot ako na baka sa pagkakataong yon ay tuluyan ng mawalan ng tiwala si Papa sa akin. Pagbalik ni Tito Hector ay may dala na siyang alkohol at bulak. Inilapag ko sa lamesa ang braso kong may sugat at sinimulan na yung linisin ni Tito Hector. Ramdam ko ang hapdi, pero walang kahit na konting reaksyon ang aking muka. Mas nanaig kasi ang kaba ko sa sasabihin ni Papa sa akin. Parehas kaming napalingon ni Tito Hector sa may hagdan nang narinig namin ang mabigat na hakbang ni Papa. Pababa siya ng hagdan. Seryoso ang mukha niya nang lumapit siya sa amin. Papa? Nasugatan ka na naman. Isang aswang lang ang kalaban mo. Pero nagagawa ka pa rin niyang sugatan. Kuya, hindi ba pwedeng mag-alala ka naman sa anak mo? Nakita mo na nga ang lalim ng sugat niya eh. Bakit ko kailangan mag-alala? Gayong buhay pa naman siya. Napakalayong maging dahilan ng kanyang kamatayan ng sugat na yan sa braso. Ngayon, Enzo, sabihin mo sa akin na nagawa mo ng patayin ng aswang. Hindi agad ako nakapagsalita. Napayuko ako. Wala akong ideya kung paano ko sasabihin kay Papa na muli akong nabigo at natakasan ng aswang. Bakit hindi ka makasagot? Huwag mong sabihin na hanggang ngayon ay buhay pa rin ang aswang na yon. Sandali lang, kuya. Kung maaari, mamayang umaga mo na lamang kausapin si Enzo tungkol sa bagay na yan. Pagod na pagod pa siya. Hayaan muna natin siya makapagpahinga. Sigurado ako na sa sandaling ito ay magulo pa ang isip niya. Manahimik ka. Hindi ikaw ang kinakausap ko. At bakit ako mananahimik kung masyado mong pinipresyo ang pamangkin ko? Pamangkin mo lang siya, Hector. Ako anak ko siya. Kung merong mas may karapatan, ako yun at hindi ikaw. Hindi ko sinasabi
na mas may karapatan ako kay Enzo. Ang gusto ko lang naman sabihin, maging maluwag ka naman sa kanya kahit papano. Hindi na siya bata. Bakit hindi mo siya hayaan na gawin ang gusto niya? Bakit nung bata pa ba siya, ay tinanong mo siya kung gusto niya maging kagaya mo? Hindi naman, di ba? Basta mo na lamang isiniksik sa utak niya na dapat ay maging isa rin siyang manunugis na kagaya mo. Hindi mo nga tinanong kung anong gusto niya. Nasa tiyan pa lang si Enzo ng nanay niya ay nakatakda na siyang maging isang mahusay na manunugis. Ano bang gusto mo mangyari? Maging kagaya mo si Enzo? Na kahit anong gawin ay hindi naging kasing galing ko pagdating sa pakikipaglaban sa mga aswang, ganun ba? Nang sandaling yon, ay hindi ko na napigilang tumayo at pumagitna kina Papa at Tito Hector. Natakot ako na baka magkasakitan sila kapag mas tumindi pa ang kanilang pagtatalo. Tama na po! Tumigil na po kayong dalawa. Pa, sasabihin ko na po ang nangyari. Nabigo po ulit akong patayin yung aswang. Patawarin niyo po ako. Anong sinabi mo? Wala kang dapat na ihingi ng tawad, Enzo. Alam kong ginawa mo ang lahat ng makakaya mo at sapat na yon. Kaya hindi nagpupursige na maging magaling na manunugis ang anak ko ay dahil sa mga sinasabi mo sa kanya. Hindi pwedeng ginawa niya lang ang makakaya niya. Dapat ay mas sigitan niya kung ano ang kaya niyang gawin. Huwag na po kayo mag-away ng dahil sa akin, Pa, Tito. Nangangako po ako sa inyo na sa susunod, papatayin ko na po ang aswang na yon. Hindi na. Itigil mo na ang kalokohang ginagawa mo. Ako na ang papatay sa aswang na yon. Nakakahiya na sa mga tao sa kabilang barangay. Paniguradong iniisip nila na mahina ang anak ko dahil halos 1 linggo na niyang tinutugis ang aswang, hindi niya pa rin yun mapatay-patay. Galit na tumalikod si Papa. Mabigat ang mga hakbang niya nang umakyat siya sa hagdan. Gusto kong umiyak ng sandaling yon, pero pinigilan ko ang aking luha. Ayokong magpakita ng kahinaan kahit na kanino. Kahit nasaktan ako sa mga sinabi ni Papa, ay mas pinili ko pa rin ang manahimik. Hanggang sa naramdaman ko ang masuyong pagtapik ni Tito Hector sa balikat ko. Kahit wala siyang sinabi, ay nabawasan ang bigat na dala ko. Para sa akin, ay maswerte pa rin talaga ako dahil merong isang tao na nakakaintindi at umuunawa sa akin. Matapos yun, ay nagkulong na lang ako sa aking kwarto. Itinulog ko na lang ang sama ng loob ko. Nang dahil sa pagod sa nakaraang gabi, ay hapon na nang nagising ako. Paglabas ko ng kwarto, ay may naamoy akong mabangong niluluto sa kusina. Dahil sa gutom na ako, ay nagpunta ako sa kusina para kumain. Naroon si Mang Isko. Nakaharap siya sa lutuan at meron siyang hinahalo. Lumapit ako sa kanya at sinilip ko ang kanyang niluluto. Ang sarap naman po niyang niluluto niyo, Mang Isko. Ginataang halo-halo sa kambango. Nilagyan ko kasi ito ng dahon ng pandan kaya mabango. Nag-request kasi ang tatay mo na magluto ko nito para sa merienda. Malapit na po ba yung maluto, Mang Isko? Oo, malapit na ito. Pinapakulo ko lang ng gusto, tapos ay okay na ito. Bakit, Tiyo? Nagugutom ka na ba? Opo, kagigising ko lang po kasi, kaya hindi po ako nakapag-almusal at tanghalian. Ganun ba? O siya, pwede naman na ito. Sige, kumuha ka ng mangkok mo at para makakain ka na. Agad akong kumuha ng mangkok at kutsara. Habang nilalagyan ni Mang Isko ng ginataang halo-halo o bilo-bilo ang mangkok ko, ay muli siyang nagsalita. Enzo, iyo, naikwento pala sa akin ng papa mo na hindi mo na naman napatay kagabi ang aswang. Ang sabi niya sa akin
ay siya na ang tutugis sa aswang na yon. Seryoso po pala si Papa sa sinabi niya sa akin kanina. Talaga palang siya nang papatay sa aswang na yon. Ay nako, wala eh. Binugo ko na naman siya. Baka nga siguro kahit na anong gawin ko, Mang Isko, ay hindi po ako magiging kasing galing niya kahit kailan. Huwag mong sabihin yan. Bata ka pa. 24 anyos ka pa lang. Marami pang mangyayari sa buhay mo. Marami ka pang mararanasan at mapagdadaanan na sigurado ko na magiging dahilan upang maging mahusay ka sa pakikipaglaban sa mga aswang. Hindi na lang ako nagsalita. Umupo na ako para kumain. Maya-maya pa ay napansin ko na kumuha na rin ng mangkok si Mang Isko. Nilagyan niya yun ng ginataang halo-halo. Ipinatong niya sa isang tray ang mangkok at naglagay na rin siya roon ng isang baso ng tubig. Dadalhin niyo po ba yan kay Papa? Oo, ang sabi niya pagkatapos ko magluto ay dalang ko siya nito sa library. Alam mo naman na kapag ganitong oras ay naroon siya at nagbabasa. Ano po kaya kung ako na po magdala niyan kay Papa? Gusto ko rin po kasi siya makausap tungkol po dun sa aswang sa kabilang barangay. Sasabihin ko po na ako na lang po ang papatay sa aswang na yun. O sige, ikaw na magdala nito sa kanya. Maigi yun. Baka sakaling medyo lumamig ang ulo niya sa'yo. Iniwan ko muna ang kinakain ko at kinuha ko kay Mang Isko ang tray. Umakyat ako sa ikalawang palapag ng aming bahay kung saan naroon ang library ni Papa. Naglakad ako hanggang sa narating ko ang nag-iisang pinto na nasa dulo. Marahan akong kumatok at nang narinig ko na sinabi ni Papa na bukas ang pinto ay saka ko yun binuksan. Nakaupo si Papa sa lounge chair habang nagbabasa ng aklat. Hindi siya tumingin sa akin. Nakatutok ang atensyon niya sa kanyang binabasa. Inilapag ko ang tray sa lamesang nasa tabi niya. Umangat ang mukha niya at bahagya siyang nagulat nang malaman niya na hindi si Mang Isko ang nagdala ng pagkain sa kanya. Hindi ko muna kinausap si Papa. Naglakad-lakad ako sa library habang nag-iipon ako ng lakas ng loob para kausapin siya. Nagkunwari ako na nagtitingin-tingin ng mga aklat na maayos na nakalagay sa bookshelves. Isang malaki at makapal na Biblia ang nakita ko na nasa pinakasulok ng isang bookshelf. Kukunin ko sana yon, pero nagulat ako nang biglang nagsalita si Papa. Ano pang ginagawa mo rito? Hindi ba naibigay mo na sa akin ang pagkain ko? Pwede ka na lumabas. Sandali lang po, Pa. May napansin lang po kasi ako. Kapag po kasi nagpupunta ako rito, palagi ko po nakikita tong Bible dito. Pero hindi ko po kayo nakikitang binabasa niyo to. Porke hindi mo ako nakikitang binabasa yan, ibig sabihin ay hindi ko na yan binabasa. Sige na, lumabas ka na. Gusto ko mapag-isa. Pa, ang totoo po niyan eh. Gusto ko po kayo makausap. Gusto ko pong sabihin na sana eh, bigyan niyo pa po ako ng isa pang pagkakataon para patayin po yung aswang sa kabilang barangay. Napakaraming pagkakataon na ang ibinigay ko sa'yo. Tama na yon. Ako na ang tutugis sa aswang na yon. Kahit huling pagkakataon na lang po, Pa. Nangangako po ako sa inyo na magtatagumpay na po ako. Ilang beses ko nang narinig yan sa'yo, Enzo. Tama na. Ako na lang ang tatapos sa bagay na yan na dapat ay matagal mo nang tinapos. Sige na, lumabas ka na. Dahil kahit na anong sabihin mo, ay hindi na magbabago ang desisyon ko. Bumagsak ang balikat ko. Naramdaman ko na tila wala ng tiwala si Papa sa akin pagdating sa pagtugis sa mga aswang. Nagpaalam na ako sa kanya
Lalabas na sana ako ng library, pero natigilan ako nang nakita ko na nakapatong sa lamesa kung saan ko ipinapatong ang tray, ang isang bagay na alam kong napakahalaga sa pamilya namin. Yun ay ang gintong kaliskis ng dragon. Ayon kay Papa, ang bagay na yon ang pinakamalakas na agimat na panlaban sa mga aswang na meron ang aming pamilya. Nang panahon na yon ay si Papa ang nagmamay-ari nun. Base rin sa kwento niya sa akin noon, nagmula pa yon sa aming mga ninuno. Hindi ko alam kung totoong kaliskis nga yun ng dragon, pero parang kaliskis kasi talaga ang itsura nun. Isa yung uri ng agimat na nasa anyong kwintas. Lumapit ako kay Papa para mas makita ko nang malapit ang gintong kaliskis ng dragon. Nakataas ang dalawang kilay na tumingin si Papa sa akin. Ang akala ko ba'y lalabas ka na? Sandali lang po, Pa. Nakita ko po kasi na inilabas niyo po ang gintong kaliskis ng dragon. Sa pagkakatanda ko po, pangalawang beses ko pa lang po na nakikita yan. Ang una po ay nung bata pa ako. Naalala ko po na ikinuwento niyo po sa akin ang tungkol sa agimat na yan. Sinabi niyo rin po sa akin na kapag dumating po ang tamang panahon, ay ipapasa niyo po sa akin ang bagay na yan. Sa totoo lang, ay hindi na ako sigurado kung ipagkakatiwala ko pa ba ang agimat na yan sa'yo. Dahil po ba sa palagi na lang po akong palpak? Alam mo naman pala ang sagot. Pero bakit po, Pa? Di ba ako po ang nag-iisa niyong anak? Kaya hindi po ba dapat sa akin niyo po yan ipapamana? Ikaw ang lumagay sa aking katayuan. Isipin mo na may anak kang kagaya mo. Sa tingin mo ba, ay pagkakatiwala mo sa kanya ang isang napakalakas na agimat? O di ba? Hindi mo masagot ang tanong ko. Alam ko na parehas lang tayo ng gagawin. Ibig po bang sabihin, hindi niyo po ipapamana sa akin ang gintong kaliskis ng dragon? Tatapatin kita. Sa ngayon, ay hindi ko pa nakikitang handa ka para gamitin ang agimat na yan. Kung gaano kalakas ang kapangyarihan niyan, ay ganon din kabigat ang responsibilidad na kailangan mong pasanin habang ikaw ang nangangalaga niyan. Pero sa sandaling makita ko na handa ka na, ako mismo ang magbibigay niyan sa'yo. Kaya kung ako sa'yo, patunayan mo sa akin na karapat dapat ka para sa gintong kaliskis ng dragon. Sa huling sandali, ay sinulyapan ko ang gintong kaliskis ng dragon dahil hindi ko na alam kung kailan ko ulit yun makikita. Wala kasi akong ideya kung saan yun itinatago ni Papa. Aniya, tanging ang tagapangalaga lamang nun ang dapat na nakakalam kung saan yun nakatago. Hindi na ako nagtagal sa loob ng library at iniwan ko na roon si Papa. Bumalik ako sa kusina upang ituloy ang aking pagkain. At habang kumakain ako, ay isang panibagong bagay ang tumakbo sa aking isip. At yun ay ang patunayan kay Papa na karapat dapat ako na maging susunod na tagapangalaga ng gintong kaliskis ng dragon. Kinagabihan, matapos ang aming hapunan, ay naghanda na si Papa para sa pagtugis sa aswang sa kabilang baryo. Nang umalis siya, ay agad kong kinuha ang itak na ginagamit ko sa pakikipaglaban sa mga aswang. Naisip ko kasi na sundan si Papa at tulungan siya na tugisin yung aswang upang makita niya na may kakayahan pa rin ako pagdating sa pakikipaglaban. Paglabas ko ng bahay ay nagulat ako nang sumalubong sa akin si Tito Hector. Enzo, saan ka pupunta? Bakit may dala ka pang itak? Tito,
Huwag niyo pong sasabihin kay Mang Isko ah. Susundan ko po kasi si Papa eh. Tutulungan ko po siyang tugisin yung aswang. Pero sa galing ng tatay mo sa pakikipaglaban sa aswang, ay hindi niya na kailangan ng tulong mo. Yun nga po eh. Naisip ko po kasi na tulungan si Papa o hindi kaya ay unahan siya sa pagpatay sa aswang para bumalik po ang tiwala niya sa kakayahan ko. Maganda yung naisip mo. Sige, hindi ko sasabihin kay Mang Isko yung plano mo. Kapag hinanap ka niya, sasabihin ko na natutulog ka na sa kwarto mo. Sana'y magtagumpay ka na sa pagkakataong ito. Matapos kong magpasalamat kay Tito Hector, ay umalis na ako. Nagpunta ako sa kabilang barangay. Napakatahimik doon at kahit isang tao ay wala na akong nakita na nasa labas. Tahimik akong naglakad at nakiramdam ako sa paligid. Hindi nagtagal ay may narinig akong malakas na pag-angil ng aswang. Sinundan ko ang sigaw ng aswang at nakarating ako sa masukal na bahagi ng lugar na yon. Nakita ko si Papa na nakikipaglaban sa aswang na ilang araw ko nang sinusubukang patayin. Sa kabila ng edad ng tatay ko ay masasabi ko na maliksi pa rin siyang kumilos at malakas pa rin ang kanyang pangangatawan. Pero kahit alam ko na kayang-kayang patayin ni Papa ang aswang na yon, ay naisipan ko pa rin na tulungan siya. Mabilis akong tumakbo palapit sa aswang. Akmang tatagain ni Papa ang aswang, pero hindi niya yun naituloy dahil sa pagdating ko. Enzo! Anong ginagawa mo rito? Tutulungan ko po kayo! Hindi ko na kailangan ng tulong mo! Malakas na napasigaw si Papa nang kalmutin siya ng aswang sa dibdib. Itinulak siya ng aswang at nang natumba siya sa lupa ay tumakbo palayo ang aswang. Sinubukan kong habulin ang aswang pero nawala na siya sa paningin ko at hindi ko na nalaman kung saan siya nagpunta. Nang balikan ko si Papa ay nakaupo siya sa lupa. Kinabahan ako dahil matalim ang tingin niya sa akin. Napansin ko rin ang mga taong nakatingin sa amin. Inilahad ko ang isa kong kamay para sana tulungan si Papa na tumayo, pero malakas niya yung tinabig at mag-isa siyang tumayo. Papa, sorry. Hindi ko naman alam na makakatakas yung aswang eh. Sa bahay na tayo mag-usap. Mas lalo ko natakot sa sinabing yun ni Papa sa akin. Sigurado ako na sa sandaling yon ay galit na naman siya, pero hindi niya yon mailabas dahil sa mga taong naroroon. Lumapit si Papa sa mga tao at humingi siya ng paumanin dahil nakatakas na naman ang aswang. Nangako siya na sa susunod na gabi ay sisikapin niya ulit na tugisin at patayin ang aswang. Matapos yun ay naglakad na kami ni Papa pauwi. Parehas kaming tahimik. Pagdating namin sa bahay ay naunang pumasok si Papa habang nasa likuran niya ako. Nang nasa gitna na kami ng sala ay bigla siyang humarap at isang malakas na suntok ang pinakawalan niya. Napaatras ako ng ilang hakbang at naramdaman ko ang pagputok ng aking labi. Mula sa kusina ay patakbong lumapit sa akin si Tito Hector. Kuya, bakit mo naman sinuntok si Enzo? Dapat lang sa kanya yan. Enzo, ano ba nangyari? Bakit ka sinuntok ni Kuya? Nakatakas po yung aswang sa kabilang barangay ng dahil sa akin. Hindi yun ang dahilan kung bakit kita sinuntok. Alam mo ba kung anong ginawa mo? Ipinahiya mo ko sa harap ng maraming tao. Nang dahil sa'yo, nakita ng mga tao na nagawa kong sugatan ng aswang na yun. Sa tagal ko nang nakikipaglaban sa mga aswang, ngayon lang ulit ako nasugatan. Patawarin niyo ako, Pa. Gusto ko lang naman po kayong tulungan eh. Hindi ko kailangan ng tulong ng mahinang kagaya mo.
Kung hihingi ako ng tulong, ay hindi sa tulad mong palpak. Pakiramdam ko ay paulit-ulit na sinaksak ang dibdib ko ng napakatalim na kutsilyo sa mga sinabi ni Papa. Kahit ayokong ipakita na umiiyak ako, ay hindi ko na napigilan ang pagkawala ng aking luha. Sigurado ako na sa oras na ito ay pinagtatawanan na tayo ng mga tao. Iniisip nila na naturingan akong pinakamagaling na manunugis sa ating pamilya. Pero isang aswang lang ay nagawa akong sugatan. At ang mas matindi pa ron, ay natakasan pa niya ako. At yun ay dahil lahat sa'yo, Enzo. Nagsisisi ako kung bakit ko pa ipinagamit sa'yo ang aking pangalan. Kuya, tama na. Hindi na magandang lumalabas sa bibig mo. Bukas na kayo mag-usap. Palamigin mo muna ang ulo mo. Magsama kayong dalawang may hina at palpak. Galit na umakyat si Papa sa kanyang kwarto, habang ako naman ay pilit na pinipigilan ang paggagulgol. Kumuha si Tito Hector ng isang baso ng tubig at pinainom niya ako. Magkatabi kaming umupo sa may sofa. Dapat pala'y pinigilan na lang kita kanina. Hindi sana ito nangyari. Wala kang kasalanan, Tito. Ako naman na may kagustuhan nun eh. Kasalanan ko yun kasi dapat ay hinayaan ko na lang sana si Papa na patayin yung aswang. Hindi na sana ako nakialam. Siguro nga ay may kasalanan ka. Pero hindi naman tama na pagsalitaan ka niya ng masasakit na salita. Naaawa ako sa iyo, Enzo. Alam ko na ginagawa mo ang lahat para may pagmalaki ka ni Kuya Lorenzo. Pero hindi niya yun nakikita. Ngayon ay malinaw na sa akin na hindi makikita ng tatay mo ang halaga mo hanggat hindi ka nawawala sa buhay niya. Anong ibig mong sabihin, Tito? Dapat ba mamatay na lang ako, ganon? Hindi. Ang ibig ko sabihin ay kung aalis ka sa bahay na ito. Pero Tito, hindi ko pwedeng iwan si Papa. Alam ko. Pero pansamantala lang naman. Hindi ba? Mayroong kasabihan na kapag palagi mong kasamang isang tao, ay hindi mo nakikita ang halaga nito at makikita mo lang ang halaga niya kapag nawala siya. Sa tingin ko, ay ganun ang dapat mong gawin. Sa madaling sabi, kailangan mong maglayas. Isipin mo, Enzo, kapag napagtanto ng tatay mo na kaya mo siyang iwanan, ay magkakaroon siya ng takot na hindi ka nababalik. Kapag wala ka na sa bahay na ito, ay dun lang niya mapagtatanto ang lahat ng mga pagkakamali niya, lalo na sa paraan ng pagtrato niya sa iyo. Sandali akong natigilan. Pinag-isipan ko ng gusto ang mga sinabi ni Tito Hector. Sa tingin ko tama ka, Tito. Baka nga kapag umalis ako rito, ay dun lang makikita ni Papa ang halaga ko. Pero hindi ko naman po alam kung saan ako pupunta. Basta magpakalayo-layo ka muna rito. Huwag ka munang bumalik hanggat hindi nagbabago ang tatay mo. May telepono ka naman at nandun ang number ko. Tawagan mo lang ako palagi at ako na ang bahalang magsabi sa'yo sa mga nangyayari rito. Yung kotse ko, yun ang gamitin mo para mabilis kang makalayo rito. Mamayang madaling araw ka umalis habang tulog si Kuya Lorenzo. Yung susi ng kotse ay iiwan ko doon sa ilalim ng pinakamalaking paso sa labas. Maraming salamat, Tito. Pero Tito, bakit niyo po ito ginagawa? Bakit niyo po ako tinutulungan palagi? Dahil naniniwala ako sa kakayahan mo. Naniniwala ako na kaya mo maging susunod na pinakamahusay na manunugis sa ating pamilya. Ang kailangan lang ay paniwalaan ka ng mga taong malapit sa'yo. Lalo na ang tatay mo. Bigla akong niyakap ni Tito Hector. Tinapik pa niya ang likod ko. Ibinulong niya sa akin na ipagdadasal niya ang kaligtasan ko habang wala ako sa aming tahanan. Nangako din siya na habang wala ako ay siya muna ang bahala kay Papa.
Pagsapit ng 3:00 ng madaling araw, ay lumabas ako ng kwarto na bitbit ang isang traveling bag. Nakalagay doon ang aking mga damit at ilang personal na gamit. Tahimik akong lumabas ng aming bahay. Kinuha ko sa ilalim ng pinakamalaking paso ang susi ng kotse ni Tito Hector. Agad akong sumakay sa kotse na nakaparada sa labas ng bahay. Pag-upo ko sa driver's seat, ay nakita ko ang isang puting sobre sa dashboard. Kinuha ko yon at nang buksan ko ay may laman yung pera. Sa labas ng sobre ay may nakasulat na gamitin ko ang pera na yon habang wala ako sa bahay. Napakabait talaga ni Tito Hector sa akin. Palagi na lang niya akong tinutulungan. Huwag kang mag-alala, Tito. Dahil hindi ko pababayaan ang sarili ko. At sana sa gagawin ko to, ay makita na ni Papa ang halaga ko. Binuhay ko na ang makina ng kotse at agad ko yung pinaandar. Mabigat man sa kalooban kong iwanan si Papa at umalis sa bahay nang hindi nagpapaalam sa kanya, ay alam ko na kailangan ko yung gawin para sa ikabubuti naming lahat. Mabilis na lumipas ang mga oras at napagtanto ko na 5 oras na akong nagmamaneo ng walang tigil. Kalat na ang liwanag sa paligid nang huminto ako sa isang gasoline station para magpakarga ng gas. Pagkatapos nun ay naghanap ako ng makakain ko. Nakakita ako ng isang karinderya at doon na lang ako kumain. Maya-maya pa ay muli akong nagmaneo nang walang siguradong pupuntahan. Ang tanging nasa isip ko lang ay ang makalayo sa bahay namin. Habang nagmamaneho ako, ay biglang tumawag sa cellphone ko si Tito Hector. Inihinto ko muna sa tabi ang kotse. Puro talahiban ang nasa magkabila ang kalsada at halos walang sasakyan ang dumadaan. Doon ko sinagot ang tawag ni Tito Hector. Hello, Tito. Ano na pong nangyayari dyan? Kanina ay hinanap ka ng tatay mo. Pero hindi ko pa nakikitang nag-aalala siya. Ang sabi niya, kung lumayas ka raw, ay wala raw siyang planong hanapin ka. Tito, hindi po kaya wala talagang pakialam si Papa sa akin? Ano kaya kung bumalik na lang po ako dyan? Kung babalik ka rito, sayang lang ang ginawa natin. Wala pa namang isang araw na wala ka rito eh. Siyempre sa una, baliwala lang kay kuya ang lahat. Pero kapag tumagal, sigurado ako na mag-aalala na yun sa'yo. Sana nga, Tito. O paano? Tawagan na lang kita ulit kapag may bago ng balita. Basta't mag-iingat ka ha. Matapos naming mag-usap ni Tito Hector, ay naisipan ko munang bumaba ng kotse para lumanghap ng sariwang hangin. Naging mabigat kasi ang dibdib ko nang nalaman ko na hindi man lang nag-aalala si Papa sa pag-alis ko sa bahay. Nagulat ako nang isang matandang babae ang lumapit sa akin. Nang hihingi siya sa akin ng barya dahil aniya ay hindi pa siya kumakain. Naawa naman ako sa matanda. Sandali lang po, Nanang ha. Nasa loob po kasi ng kotse ang wallet ko eh. Binuksan ko ang pinto ng kotse. Laking gulat ko nang mula sa taliban ay lumabas ang 3 lalaki na lahat ay may dalang 2x2 na kahoy. Hinampas ako ng isa sa ulo na agad kong ikinalugmok. Doon na naging sunod-sunod ang pagpalo nila sa akin sa iba't ibang parte ng aking katawan. Hindi ko na nagawang makalaban dahil biglaan ang lahat ng nangyari. Sumakay ang 2 lalaki sa kotse kasama ang matandang babae, habang ang isang lalaki ay hinila ko papunta sa talayban. Isang malakas na palo sa ulo ko ang muling ibinigay sa akin ng lalaki, at doon na unti-unting nanlabo ang aking paningin hanggang sa tuluyan na akong nawalan ng malay. Madilim na nang nagising ako. Halos hindi ako makagalaw
dahil sa matinding bugbog na inabot ko. Ganun pa man, pilit akong gumapang hanggang sa nakalabas na ako sa talahiban. Wala na sa gilid ng kalsada ang kotse. Labis akong nangamba dahil hindi ko na alam kung paano ako mabubuhay. Lahat ng gamit ko ay nasa kotseng yon, pati na ang aking cellphone. Walang yung matandang babae na yun. Kasabwat pala siya ng mga magnanakaw. Aray ko. Aray. Ang sakit ng buo kong katawan. Nang dahil sa labis kong panghihina, ay patihaya akong nahiga sa gilid ng kalsada. Pumikit ako at hinayaan ko ang sarili ko na muling makatulog. Umasa ako na sa paggising ko ay malalaman kong panaginip lang ang lahat at ang totoo ay naroon pa rin ako sa bahay namin. Umaga na nang muli akong nagising. Masakit pa rin ang buong katawan ko na puno ng pasa. Natuyo na rin ang dugo sa aking ulo. Matindi ang gutom na naramdaman ko. Pinilit kong tumayo at maglakad. Umasa ako na merong mabuting loob na magpapasakay sa akin at ihahatid ako sa lugar namin. Ilang sasakyan ang dumaan. Lahat ng yon ay pinara ko. Pero kahit isa sa kanila ay walang huminto para tulungan ako. Sino ba kasing tutulong sa akin kung ganito ang itsura ko? Malamang lahat ng nakakakita sa akin ay natatakot. Nagpatuloy ako sa paglalakad kahit nangihina na ako nang dahil sa gutom at matinding pananakit ng aking katawan. Hanggang sa may nakita kong maliit na bahay sa gilid ng kalsada. May poso sa tabi ng bahay. Agad akong uminom ng tubig mula roon at naglinis na rin ako ng aking katawan. Ngunit biglang may lumabas na isang lalaking may dalang itak mula sa bahay. Napagkamalan niya akong baliw kaya itinaboy niya ako. Sa takot ko na baka saktan ako ng lalaki, ay umalis na lang ako. Mabilis na lumipas ang mga araw at hindi ko na namalayan na 1 linggo na akong palaboy-laboy. Naging madumi na ang damit ko at napakabaho ko na dahil ilang araw na akong hindi nakakaligo. Sa ilang araw na paglalakad ko ay nakarating na ako sa isang bayan at nagmistula na akong palaboy doon. Dahil sa wala akong pera ay nabuhay ako sa pamamalimos at paghingi ng pagkain sa kung sino-sino. Hindi ko na rin alam kung paano ako makakabalik sa bahay at dahil hindi ko alam kung nasaan lugar ako, hindi ko memoryado ang cellphone number ni Tito Hector kaya hindi ako pwedeng manghiram ng cellphone para matawagan siya. Isa pa, duda ako na merong magpapahiram ng cellphone sa akin sa itsura ko. Hanggang sa inabot na ako ng 1 buwan sa pagiging palaboy ko. Nasanay na akong matulog sa kung saan-saan. Nang panahon na yon ay unti-unti na akong nawalan ng pag-asa na makakauwi pa ako sa amin. Isa pa, may hinala ako na walang pakialam si Papa sa pagkawala ko sa bahay. Baka nga masaya pa siya dahil wala na ako sa buhay niya. Wala na ang kanyang anak na puros kahihiyan na lang ang dinadala sa kanya. Isang umaga, habang natutulog ako sa labas ng isang tindahan ng inihaw na manok, ay nagising ako dahil sa sinipa ako ng taong nagtatrabaho roon. Pinaalis niya ako dahil aniya ay hindi ako pwedeng matulog doon kasi napakabaho ko. Wala na akong nagawa kundi ang maglakad palayo. Hindi ko na iwasang maawa sa sarili ko dahil napakalayo na ng buhay ko sa buhay ko ngayon. Nagulat ako nang may biglang tumapik sa balikat ko mula sa aking likuran.
Paglingon ko, hindi ako makapaniwala nang malaman ko na si Mang Isko ang nasa aking harapan. Maging si Mang Isko ay bakas ang gulat sa muka at alam ko na hindi niya inasahan na ganun na ang itsura ko. Sa sobrang saya ko ay napaiyak ako at mahigpit ko siyang niyakap. Maya-maya pa ay tinignan ako ni Mang Isko. Diyos ko, ang akala ko ay namamalikmata lamang ako kanina nang nakita kita. Akala ko ay kamukha ka lang ni Enzo. Pero ikaw pala talaga yan. Salamat sa Diyos at buhay ka. Salamat po't nakita ko kayo, Mang Isko. Akala ko talaga habang buhay na ako magiging palaboy. Kung alam mo lang, ilang linggo na kitang hinahanap. Kung saan-saan na ako nagpunta. Mabuti na lang at naisipan kong magtungo sa lugar na ito. Ano ba nangyari sa iyo, Iyo? Bakit ka umalis ng bahay? Gusto ko po kasi makita ni Papa ang halaga ko eh. Naisip ko po kasi na kung mawawala ako sa bahay, ay saka lang yun mangyayari. Ginamit ko po yung kotse ni Tito Hector. Sa kasamaang palad, nanakawan po ako. Ninakaw po yung kotse tapos nandun po ang lahat ng gamit ko, pati na po yung cellphone at pera ko. Kaya ganun, naging palaboy na lang po ako. Patawarin ka ng Diyos. Hindi mo alam kung gaano nag-alala ang papa mo simula nung nawala ka sa bahay. Ay nung unang araw pa lang na nalaman niya kay Hector na naglayas ka, ay labis na siyang nag-alala sa'yo. Nagsasabi po ba kayo na totoo? Parang hindi po ganyan ang sinabi sa akin ni Tito Hector. Ang sabi po niya nung tinawagan niya ako, ay hindi man lang daw po nag-alala si Papa sa akin. Hindi totoo ang sinabi niya. Pero Enzo, kailangan mo nang umuwi. Mang Isko, natatakot po ako kay Pape. Baka po pagalitan na naman niya ako eh. Kilala ko po siya. Kahit mapahamak ako, ay sisisihin pa rin niya ako. Kailangan mo nang umuwi. Hindi lang ang papa mo ang may kailangan sa'yo, kundi maging ang ating buong barangay. May hindi magandang nangyayari roon ngayon. Kaya nga ginawa ko ang lahat para hanapin ka. Bakit po, Mang Isko? Ano po ba nangyayari ngayon sa lugar natin? Hindi maganda, Enzo. Pero mas makakabuti kung ikaw na mismo makakakita nun. Kaya mas makakabuti kung bumalik ka na kagad. At huwag kang mag-alala dahil hindi galit sa'yo si Lorenzo. Sandali akong natahimik. Kilala ko si Mang Isko. Hindi siya sinungaling na tao at sigurado na nagsasabi siya ng totoo. Alam kong hindi siya gumagawa lang ng kwento para sumama ako sa kanya. Kaya naman sa huli ay pumayag na ako na sumama sa kanya pabalik sa aming bahay. Bumili muna kami ng damit ko sa ukay-ukay at naligo ako sa pampublikong banyo sa isang palengke. Matapos yon ay sumakay na kami ng bus. Habang sakay ng bus ay nakaramdam ako ng kaba sa kung ano ang bubungad sa akin sa aming lugar. Oo nga pala, Enzo, Iyo. Meron akong kailangan sabihin sa'yo. Pagdating natin sa bahay niyo, ay huwag mo munang sasabihin kay Hector na nagkita tayong dalawa. Bakit naman po? Basta, sundin mo na lamang ako. Ang sabihin mo ay ikaw ang kusang nagdesisyon sa pag-uwi roon. Pero bakit nga po? Basta, sundin mo na lang ang sinabi ko at huwag ka nang maraming tanong. Huwag na huwag mong sasabihin kay Hector na nagkita tayong dalawa. Nagkakaintindihan ba tayo? Naguguluhan po ako sa inyo eh, pero... Sige po, Mang Isko. Gagawin ko na lang po ang sinabi nyo. Isa pa, gawin mo ang lahat para malaman mo kung nasaan ang gintong kaliskis ng dragon. Kapag nakauwi ka na sa inyo, ay malalaman mo kung bakit mo yun kailangang mahanap. Masyado naman po kayong pasuspense, Mang Isko. Hindi nyo na lang po sabihin sa akin ng diretso ang lahat eh. Saka imposible po na malaman ko kung nasan yun dahil hindi po yun sasabihin sa akin ni Papa. Kaya nga kailangan mong hanapin yun. Basta't mag-iingat ka, Enzo, Iyo. At huwag ka basta-basta magtitiwala sa kahit na sino.
Matapos yun, ay natulog na muna ako habang bumabiyahe. Hindi ko na namalayan ang paglipas ng mga oras hanggang sa ginising na ako ni Mang Isko. Nasa istasyon na pala kami ng bus. Bumaba na kami ng bus at sandali kaming kumain. Binigyan ako ni Mang Isko ng pera na siyang pambayad ko sa tricycle na maghahatid sa akin papunta sa bahay. Aniya ay hindi na niya ako masasamahan pa uwi. Nagtaka ako sa mga nangyayari. Malakas ang pakiramdam ko na merong hindi sinasabi si Mang Isko sa akin. Pero ganun pa man ay pinili ko na lang na magtiwala sa kanya. Maya-maya pa ay sakay na ako ng tricycle na siyang maghahatid sa akin pauwi sa aming bahay. Papalubog na ang araw ng sandaling yon. Nang nasa barangay na namin ako, ay napansin ko na halos walang tao ang nasa labas. Hindi nagtagal ay huminto yun sa tapat ng bahay namin at nang bumaba ako ay nilukob ako ng matinding kaba. Kahit sinabi ni Mang Isko na hindi galit si Papa sa akin, ay hindi ko pa rin maalis sa isip ko yung sinabi ni Tito Hector na walang pakialam si Papa sa akin nang nalaman niya na naglayas ako. Kumatok ako sa pinto pero walang nagbukas. Pinihit ko ang doorknob at nang nalaman kong hindi yun nakalak ay binuksan ko na ang pinto. Napakatahimik ng aming bahay at nakapatay ang lahat ng ilaw. Binuksan ko ang ilaw sa sala. Papa? Papa? Tito Hector? Naghintay ako ng ilang segundo pero wala akong nakuwang sagot. Umakyat ako sa ikalawang palapag ng bahay at dumiretso ako sa kwarto ni Papa. Hindi ako makapaniwala nang nakita ko si Papa. Nakahiga siya sa kanyang malaking kama. Payat na payat ang kanyang katawan at maputla ang kanyang balat. Hindi ko na napigilan ang pagkawala ng aking luha sa aking mga mata. Sa sobrang awa ko kay Papa, lumapit ako sa kanya at nang hawakan ko ang kanyang kamay ay napakalamig nun. Unti-unting bumukas ang mga mata niya. Nakita ko ang labis na panghihina sa kanyang muka. Pa? Paano po nangyari sa inyo, Pa? Bumuka ang bibig ni Papa pero walang salitang lumabas sa bibig niya. Nagulat ako nang biglang dumating si Tito Hector. Gulat na gulat siya nang nakita niya ako. Kahit emosyonal ako, ay hindi ko pa rin nakalimutan ang sinabi sa akin ni Mang Isko. Renzo, bumalik ka na. Opo. Hindi ko alam pero may naramdaman po ako na may hindi magandang nangyayari rito. At hindi nga ako nagkamali. Ano nangyari kay Papa, Tito? Bakit sobrang payat niya? Ikinalulungkot ko. Pero may malubhang sakit ang papa mo. Maraming doktor nang tumingin sa kanya. Pero lahat sila ay hindi malaman kung ano ang kanyang karamdaman. Kahit nga ako nagtataka kung bakit yan nangyari sa kanya. Isang umaga ay bigla na lang siyang hindi makagalaw hanggang sa mabilis nang nanghina ang kanyang katawan. Paano pong hindi makagalaw? Hindi ko alam eh. Pero para bang paralisado ng buong katawan niya. Hindi na siya nakakagalaw at nakapagsasalita. Ako na lang ang mag-isang nag-aalaga sa kanya. Dahil si Mang Isko, patay na. Ano? Renzo, sa mga panahong wala ka rito, maraming nangyari. Bukod sa pagkakaroon ng sakit ni Kuya Lorenzo, ay nagsimula na rin sumalakay ang mga aswang dito. At halos gabi-gabi silang sumasalakay. At sa kasamaang palad, isa si Mang Isko sa mga napatay. Sumalangit na nga ang kanyang kaluluwa. Sandali ako natigilan. Hindi ako nag-alala tungkol kay Mang Isko dahil alam kong buhay na buhay pa siya. Ang hindi ko lang maintindihan ay kung bakit ayaw ipaalam ni Mang Isko kay Tito Hector na buhay pa siya. Hindi ko akalain na
patay na si Mang Isko. Pero si Papa, mas makakabuti po siguro kung dalhin natin siya sa syudad. Marami magagaling na doktor doon. Gustuin ko man na gawin yan, ay hindi pwede. Konting galaw lang sa katawan ni Kuya, ay nakakaramdam siya ng matinding sakit. Ang nakakalungkot pa nito, ang sabi ng huling doktor na tumingin kay Kuya, ay mukhang unti-unti nang bumibigay ang katawan niya. Baka raw hindi magtagal, ay mamatay na siya. Hindi. Hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Sana nga ay nagsisinungaling lang ako, Enzo. Pero sa nakikita ko sa papa mo, ay mukhang totoo ang sinabi ng doktor. Pahina ng pahina ang kanyang katawan. Kaya Enzo, mabuti na rin na bumalik ka na rito para makasama mo si Kuya sa mga natitirang araw niya sa mundo. Hindi kasi natin alam kung kailan siya mawawala. Walang tigil ang pagpatak ng luha ko nang muli kong tinignan si Papa. Hinawakan kong muli ang mga kamay niya. Pa, patawarin mo ako kung umalis ako nang hindi nagpaalam sa'yo, ha? Kasalanan ko to pa eh. Baka masyado ka nag-isip nung naglayas ako kaya nagkaroon ka ng sakit. Patawarin niyo ako, pa. Nang mapansin ko na nanlaki ang mga mata ni Papa, tila meron siyang gustong sabihin sa akin pero hindi niya magawa. Tito, parang may gustong sabihin si Papa sa akin, oh. Sigurado ako na gusto niyang sabihin ay masaya siya na bumalik ka na. Hindi ba, Kuya? Yun ang gusto mong sabihin. Masuyo kong hinaplos ang pisngi ni Papa. Hindi ako makapaniwala na napakalayo niya sa dating malakas at matikas na lalaki na nakasanayan kong makita. Nangako ako sa kanya na simula sa araw na yon ay hinding-hindi na ako aalis, lalo na't hindi ko alam kung totoo ba ang sinabi ni Tito Hector na anumang araw ay maaari nang mawala ang papa ko. Sa mga lumipas na araw ay ako na ang personal na nag-aalaga kay Papa. Ako ang nagpapalit ng damit at diaper niya. Ako rin ang nagpupunas ng katawan niya. Kung minsan din ay kumukuha ako ng aklat sa library niya at binabasahan ko siya. Alam ko kasi na naririnig niya ako, kaya ko yun ginagawa. Bukod doon, ay gabi-gabi rin kaming lumalabas ni Tito Hector para magbantay sa aming barangay. Ang pamilya lang kasi namin ang inaasahan ng mga tao na gagawa nun dahil kami ay pamilya ng mga manunugis. Sa loob ng 1 linggo ay 2 beses na kaming nakipaglaban sa mga aswang. Noon lang nangyari ang bagay na yon sa aming lugar. Kung kasama sana namin si Papa sa pakikipaglaban, ay sigurado ako na magiging madali para sa amin ang lahat. Hanggang isang umaga, habang nag-aalmusal kami ni Tito Hector, ay isang bagay ang aking naalala. Tito, alam niyo po ba kung saan po'y tinatago ni Papa yung gintong kaliskis ng dragon? Ha? Hindi. Wala akong ideya kung nasa ng agimat niyang yun. Bakit mo pala naitanong? Naisip ko lang po kasi na kung nasa atin yun, ay mas magiging madali ang pakikipaglaban natin sa mga aswang. Mas madali natin silang mapapatay lahat. Tama ka, Enzo. Ang totoo nga niyan hinahanap ko rin yun . Balak ko sana na kapag nakita ko yun ay ibibigay ko sa'yo. Dahil ikaw ang karapat-dapat na magmana nun. Nung huling beses na napag-usapan namin ni Papa ang tungkol sa gintong kaliskis ng dragon, ang sabi niya ay hindi pa niya nakikita na handa na akong gamitin yun. Handa ka man o hindi, dapat lang na gamitin mo yun. Lalo na sa nangyayari ngayon sa lugar natin. Aba, halos sunod-sunod na ang pagsalakay ng mga aswang . Sa bagay, tama po kayo sa sinabi niyong yan, Tito Hector. Kung nakakapagsalita lang sana si Papa, ay masasabi niya sa atin kung nasaan ang gintong kaliskis ng dragon. Kaya nga kung alam ko lang na magkakasakit siya,
at may sasalakay ng mga aswang dito, ay tinanong ko na sana siya kung nasa ng bagay na yun. At teka, oo nga pala. Papakainin ko muna si kuya. Ako na po magpapakain sa kanya. O sige, sandali lang at ihahanda ko lang ang pagkain niya, saka ang kanyang gamot. Tumayo si Tito Hector at sinimulan niya ng ihanda ang almusal ni Papa. Naglagay siya ng lugaw sa mangkok. Ipinagtimpla niya rin si Papa ng gatas. Napakunot noo ko nang may inilagay si Tito Hector na kung anong likido na nakalagay sa maliit na bote sa gatas na nasa baso. Tito, ano po yung inilagay niyo sa gatas ni Papa? Ito ba? Gamot ito na inirekomenda ng huling doktor na tumingin sa papa mo. Ang sabi ng doktor ay makakatulong daw ito para kahit papano humaba ang buhay ni kuya. Pero gaya ng sinabi niya, hindi pa rin mapipigilan ng gamot na ito ang tuloy-tuloy na paghina ng kanyang katawan. Sana naman po ay maging epektibo ang gamot na yan kay Papa. Sana nga. Heto na ang almusal ng papa mo. Pwede mo na itong dalhin sa kanya. Basta siguraduhin mo lang na mauubos niya ang mga ito Aalis din pala muna ako dahil may mga bibilin lang ako sa bayan. Sige po, Tito. Mag-iingat po kayo. Umakyat na ako sa kwarto ni Papa. Pagpasok ko ay ipinatong ko muna ang tray sa lamesang nasa tabi ng kama. Hinawi ko ang kurtina at binuksan ko ang bintana upang pumasok ang sariwang hangin. Matapos yun ay umupo na ako sa tabi ng kama at sinimulan ko ng pakainin si Papa. Mabilis niyang naubos ang lugaw. Pero nang ang gatas na ang iinumin niya, ay hindi man lang niya ibinuka ang kanyang bibig. Ayaw niyo po ba ng gatas, Pa? Pero sabi po ni Tito, kailangan niyo po itong ubusin Lalo na inihalo niya po rito sa gatas niyo yung gamot niyo. Biglang nanlaki ang mga mata ni Papa at umungol siya na parang takot na takot siya. Alam ko na may gusto siyang sabihin pero hindi pa rin siya makapagsalita. O sige po, kung ayaw niyo po itong gatas wala pong problema. Hindi ko na po kayo pipilitin. Sige ibabalik ko lang po itong pinagkainan niyo sa baba. Tapos babalik po ulit ako dito para basahan po kayo ng libro. Lumabas ako ng kwarto ni Papa na dala ang tray. Pagdating ko sa kusina ay itinapon ko sa lababo ang gatas dahil malamig na yon. Pabalik na sana ako sa itaas nang biglang bumukas ang pinto sa likod ng bahay at pumasok si Mang Isko. Mang Isko, mabuti naman at nagpakita ulit kayo sa akin. Napakarami ko pong gustong itanong sa inyo. Pasensya ka na kung ngayon lang ako nagpakita sa iyo. Dahil ngayon lang ako nagkaroon ng pagkakataon. Nakita ko kasi na umalis si Hector. Kaya alam kong wala siya rito. Pupunta po siya sa bayan dahil meron daw po siyang bibilin. Alam nyo, isa po yan sa pinagtataka ko Ang alam po kasi ni Tito ay pinatay daw po kayo ng aswang. Bakit po ba ayaw niyong sabihin sa kanya na buhay pa kayo? Ang gusto ko ay malaman mo ang lahat sa sarili mong paraan. At kapag nalaman mo ng katotohanan, ay huwag mo sanang hayaan na pangunahan ka ng iyong emosyon. Ang gulo niyo naman po. Pero nagulat po talaga ako nang bumalik ako rito. Hindi ko po akalain na may sakit po pala si Papa. Mabuti na lang po at nandito si Tito Hector. Siya po ang nag-alaga kay Papa nung wala ako rito. Sana po talaga ay mapagaling pa si Papa nung gamot na pinapainom sa kanya ni Tito. Ano ka mo? May gamot na pinapainom si Hector kay Lorenzo? Meron po. Nakalagay po yun sa maliit na bote na kulay puti. Nasaan ang bote niyon? Hindi ko po alam Si Tito po nagtatago nun Pero siguro po nasa kwarto niya yun. Pag mabuti pa, balikan mo muna ang papa mo. May hahanapin lang ako sa kwarto ni Hector. Ano pong hahanapin niyo ron? Basta, huwag ka ng maraming tanong. Yung sinabi ko sa iyo huwag mong kakalimutan. Hindi dapat malaman ni Hector na buhay pa ako at nag-uusap tayong dalawa. At yung gintong kaliskis ng dragon.
Kailangan makita mo na yon sa lalong madaling panahon. Sige na, balikan mo na ang papa mo. Madali ka! Napakamot na lang ako sa likod ng aking ulo. Iniwanan ko na si Mang Isko at nagpunta na ako sa ikalawang palapag ng aming bahay. Binalikan ko si Papa sa kanyang silid at kinuha ko ang aklat na binabasa ko sa kanya. Maya-maya pa ay sinimulan ko na ang pagbabasa ng malakas habang si Papa naman ay nakikinig sa akin. Hapon na nang bumalik si Tito Hector. May dala siyang ulam para sa hapunan namin mamaya. Sa totoo lang, napakarami kong gustong itanong sa kanya, lalo na kung alam niya ang dahilan ni Mang Isko kung bakit ayaw nitong malaman ni Tito Hector na buhay pa siya. Pero pinigilan ko ang aking sarili. Naniwala ako na may magandang dahilan si Mang Isko kung bakit niya yon ginagawa. Pagkatapos naming maghapunan, ay inihanda na ni Tito Hector ang pagkain ni Papa. Muli siyang nagtimpla ng gatas at nilagyan niya yon ng gamot. Tito, hindi pala nainom ni Papa yung gatas niya kaninang umaga. Ayaw niya kasing inumin eh. Ano ka mo? Bakit di mo siya pinilit? Napaka-importante ng gatas na yon dahil doon nakahalo ang gamot niya. Pasensya na po kayo. Naawa po kasi ako sa kanya eh. Parang ayaw niya po talaga ng gatas eh. Anak ng putya. Napakatigas talaga ng ulo ni Kuya. Hayaan mo na. Ako na lang ang palaging magpapakain sa kanya para makasiguro tayo na maiinom niya ang gamot niya. Matapos yun, ay dinala na ni Tito Hector sa kwarto ni Papa ang pagkain. Ako naman ay inihanda ko na ang mga gagamitin ko para sa pagbabantay namin mamaya. Ipinagdasal ko rin na sana ay matapos na ang kaguluhan sa aming barangay at gumaling na si Papa sa kanyang sakit. Gusto ko pa kasi siyang makasama ng matagal at ipinangako ko sa aking sarili na sa sandaling humaba pa ang buhay niya ay babawi ako sa kanya ng gusto. Ilang linggo pa ang lumipas at patuloy pa rin kami ni Tito Hector sa pagbabantay tuwing gabi sa aming lugar. May mga gabi na tahimik pero meron ding hindi dahil may mga aswang na sumasalakay. Napansin ko na tila hindi nauubos ang mga aswang na sumasalakay sa aming lugar. Kapansin-pansin din na tanging ang barangay lang namin ang nakakaranas ng ganun habang ang mga kalapit naming barangay ay hindi. At nang dahil doon ay isang teorya ang aking nabuo. Nang nagkausap kami ni Tito Hector ay agad ko yung sinabi sa kanya. Tito, sa tingin ko ay merong isang malakas na aswang na nag-uutos sa mga aswang na sumalakay sa ating lugar. Paano mo naman nasabi yan? Yun po kasi ang nararamdaman ko eh. Hindi niyo po ba napapansin na sa barangay lang natin sumasalakay ang mga aswang? Hindi po ba isa yung senyales na merong nag-uutos sa kanila? Siguro, yung pinuno nila ay may personal na galit sa lugar natin. At sinong aswang naman ang gagawa nun? Hindi ko rin po alam eh. Wala po akong ideya kung sino. Pero malakas ang kutob ko na baka isa yun sa mga aswang na may galit kay Papa. Baka dito niya pinapasalakay ang mga alagad niya dahil alam niya kung gaano kamahal ni Papa ang lugar na to. Kaya kailangan ko na po talaga malaman kung nasaan ang gintong kaliskis ng dragon. Hindi po natin alam kung kailan aatake yung pinuno ng mga aswang. Hindi po tayo sigurado kung kaya ba natin siya dahil paniguradong mas malakas siya sa mga pangkaraniwang aswang na nakalaban natin nitong mga nakaraang gabi. Sa palagay ko tama ang hinala mo. At kung totoo nga ang lahat ng sinabi mo, ay isang napakalaking panganib ang kinakaharap natin sa ngayon. Sayang lang talaga. At hindi man lang kaya magsalita ni Kuya Lorenzo. Siya lang kasi talaga ang nakakalam kung saan niya tinago ang gintong kaliskis ng dragon. Nabahala ako ng gusto matapos naming mag-usap ni Tito Hector. Doon ko napagtanto na anumang sandali
ay maaaring umatake ang pinuno ng mga aswang. At kapag nangyari yun, ay wala akong ideya kung mananalo pa ba kami sa laban. Hanggang isang umaga, pinuntahan ko si Papa sa kwarto niya. Naabutan ko siyang nakatingin sa nakabukas na bintana at umiiyak siya. Lumapit ako sa kanya at gamit ang aking kamay ay pinunasan ko ang kanyang luha. Umiiyak po ba kayo dahil sa kalagayan niyo, Pa? O dahil po sa nangyayari sa lugar natin? Pa, napakalaking kawalan niyo po sa barangay natin. Kung wala po siguro kayong sakit ngayon, sigurado po ako na hanggang ngayon ay natatakot pa rin po ang mga aswang na sumalakay dito. Pa, hindi po kami sigurado ni Tito Hector kung makakaya pa namin ang mga sunod naming laban. Kailangan ko po sanang malaman kung nasan po ang gintong kaliskis ng dragon. Kailangan ko po yung gamitin sa pakikipaglaban sa mga aswang. Pero sayang nga lang po dahil hindi po kayo nakakapagsalita eh. Kung nakakapagsalita po sana kayo, ay masasabi niyo po sa akin kung nasaan ang gintong kaliskis ng dragon. Umungol si Papa. Hinawakan ko ang kamay niya at ngumiti ako. Huwag niyo na pong piliting magsalita, Pa. At baka makasama pa po yan sa inyo eh. Ang mabuti pa ho, ay babasahan ko na lang po kayo ng aklat. Kukuha po ako ng bagong aklat sa library. Kasi natapos ko na pong basahin yung isang aklat na binasa ko po sa inyo kahapon eh. Lumabas na ako ng kwarto ni Papa at dumiretso ako sa library. Naghanap ako ng magandang aklat na alam kong magugustuhan ni Papa. Isa-isa kong tinignan ang mga aklat na nasa bookshelves hanggang sa napahinto ako nang nakita ko ang malaking Biblia na nasa pinakasulok. Mas mabuti siguro kung ito na muna ang babasahin ko kay Papa. Kinuha ko ang Biblia. Napakunot-noo ako nang may nakita kong pulang pindutan sa likod ng kinalalagyan ng Biblia. Nagkaroon ako ng hinala na sinadya ni Papa na ilagay roon ang Biblia upang itago ang pindutan na yon. Dahil sa labis na kuryosidad ay pinindot ko yon. Napaatras ako nang biglang gumalaw ang lagayan ng libro. Umikot yon at nalantad ang isang silid na nasa likod ng lagayan ng libro. Ilang segundo akong nakatulala dahil sa labis na pagkabigla. Sa bahay na yun ako ipinanganak. Ngunit noon ko lang nalaman na meron palang lihim na silid sa loob ng library ni Papa. Pakiramdam ko ay may kung anong enerhiya ang humihila sa akin para pumasok sa silid na yon. Marahan akong humakbang papasok sa naturang silid. Husang bumukas ang mga ilaw nang naroon na ako. Sa dingding ay nakasabit ang iba't ibang sandata na ginagamit sa pakikipaglaban sa mga aswang. Karamihan ay mga luma na at sa palagay ko ay doon itinatago ni Papa ang mga sandatang ginamit noon ng aming mga ninuno. Ngunit ang talagang kumuha sa aking atensyon ay ang lamesa na nasa gitna ng silid. Lumapit ako sa lamesa at sa ibabaw nun ay naroon ang bagay na matagal ko nang hinahanap. Yun ay walang iba kundi ang makapangyarihang gintong kaliskis ng dragon. Kung ganun, dito ka pala tinatago ni Papa. Sa wakas, nahanap din kita. Nanginginig ang mga kamay ko nang kunin ko ang gintong kaliskis ng dragon. Nagmamadali akong lumabas ng silid na yon. Muli kong pinindot ang pindutan at kusang sumarado ang lagayan ng libro. Ibinalik ko ang Biblia sa dati nung kinalalagyan at saka ako bumalik sa kwarto ni Papa. Masaya kong ipinakita sa kanya ang gintong kaliskis ng dragon.
Papa, tignan nyo! Nakita ko na po kung saan nyo po itinago ang gintong kaliskis ng dragon. Alam ko na sinabi niyo po noon na hindi pa ako handang gamitin to. Pero wala na po ako mapagpipilian dahil kailangan ko na po itong gamitin ngayon. Nahihirapang tumango si Papa. Alam ko na ang pagtango niya ay ang kanyang paraan para sa pagbibigay sa akin ng pahintulot na gamitin ang gintong kaliskis ng dragon. Hanggang sa isinuot ko na yon sa akin leeg. Napalingon ako nang narinig ko ang pagbukas ng pinto. Nakita ko si Tito Hector na palapit sa amin. Napanganga siya nang nakita niya ang nakasabit sa leeg ko. Imposible! Nahanap mo na palang gintong kaliskis ng dragon. Opo, Tito Hector. Nasa likod lang po pala ito ng mga lagayan ng libro ni Papa sa library. Kahit nga ako nagulat na may ganun pala sa bahay natin. Ngayon nasa akin na to, ay hindi na ako natatakot kahit umatake pa rito ang pinuno ng mga aswang. Sigurado ako na magagawa ko na siyang talunin. Mabuti naman at nakita mo na yan, pamangkin. Masaya ako para sa'yo. Oo nga pala, mamayang gabi ay hindi ako makakasama sa'yo sa pagbabantay. May importante kasi akong pupuntahan eh. Ayos lang po. Mas malakas na po ang loob ko na makipaglaban sa mga aswang. Kasi nasa akin na po ang makapangyarihang agimat ni Papa. Nakangiting tumango si Tito Hector at pagkatapos ay lumabas na siya ng silid na yon. Binalikan ko si Papa ng tingin at nangako ko sa kanya na ako ang tatapos ng kaguluhan na nangyayari sa aming lugar. Sinabi ko rin sa kanya na dapat ay magpagaling na siya dahil kailangan ko siya at kailangan siya ng aming baryo. Kinagabihan, matapos naming maghapunan, ay nagpaalam na sa akin si Tito Hector. Tinanong ko siya kung saan siya pupunta, pero aniya ay saka na niya sasabihin pagbalik niya. Maya-maya pa ay nasa labas na ako at nagbabantay sa aming lugar. May dala kong matalas na itak at nakasabit sa leeg ko ang gintong kaliskis ng dragon. Ramdam ko ang kakaibang enerhiya na ibinibigay sa akin ng agimat na yon. Sa paglalakad ko ay nakita ko si Tito Hector na pumasok sa gubat. Kahit malayo siya sa akin, ay hindi ako maaaring magkamali na siya yon. Nagtaka ako kung ano ang gagawin ni Tito Hector sa gubat. Kaya naman, naisipan ko na sundan siya. Makalipas ang halos kalahating oras, ay huminto si Tito Hector. Nagtago naman ako sa isang malaking puno at naghintay ako kung ano ang mangyayari. Lumabas kayong lahat! May kailangan akong sabihin sa inyo. Nagimbal ako nang mula sa iba't ibang direksyon ay lumabas ang mga aswang. Pinalibutan ng mga yon si Tito Hector. Ang mas lalo kong ipinagtaka ay kung bakit hindi inaatake si Tito ng mga aswang. Bahagya pang nakayuko ang mga aswang na parabang si Tito Hector ang kanilang pinuno. Nangyari na ang ating kinatatakutan. Natagpuan na ng pamangkin kong si Enzo ang gintong kaliskis ng dragon. Ngayon ay mas magiging malakas na siya. Pero hindi ako papayag na mauwi sa wala ang lahat ng pinaghirapan ko. Hindi ko sasayangin ang pagsasakripisyo ko para maging isa rin akong aswang. At lalong-lalo na ang pagpatay ko sa inyong orihinal na pinuno upang ako ang inyong maging pinuno. Sa ngayon, ay huwag muna kayong sumalakay sa aming lugar. Ngayong gabi, ay papatayin ko na si Enzo at ang kanyang ama. Hindi ako makapaniwala sa aking narinig. Para bang binuhusan ako ng napakalamig na tubig ng sandaling yon. Agad kong nakuha ang ibig sabihin ng mga sinabi ni Tito Hector. Nagmamadali akong tumakbo
pabalik sa aming bahay dahil ang unang pumasok sa isip ko ay si Papa. Kailangan ko siyang protektahan mula kay Tito Hector. Pagdating ko sa bahay ay agad kong pinuntahan si Papa sa kanyang kwarto. Hindi ko na siya inabala dahil natutulog siya. Hindi ako mapakali. Palakad-lakad ako. Hindi pa rin ako makapaniwala na si Tito Hector pala ay umanib sa mga aswang upang maging aswang din siya. At pinatay niya ang pinuno ng mga aswang upang siya ang pumalit dito sa pagiging pinuno ng mga aswang. Kung ganun, sinadya ni Tito na umalis ako para magawa niya ang lahat ng plano niya. Ngayon ay naiintindihan ko na si Mang Isko kung bakit ayaw niyang ipaalam kay Tito Hector na buhay siya. Dahil malamang si Tito Hector nga ang nagpapatay sa kanya. Maya-maya pa ay bumukas ang pinto ng silid ni Papa. Pumasok si Tito Hector. Nang sandaling yon ay iba na ang tingin ko sa kanya. Hindi na siya ang Tito Hector ko na mabait at palaging nakasuporta sa akin. Hanggang diyan ka na lang, Tito Hector. Alam ko na ang lahat. Narinig ko ang lahat ng sinabi mo sa gubat sa harapan mismo ng mga aswang. Walang yaka, Tito. Napakademonyo mo. Niloko mo kaming lahat. Bakit mo ito nagawa sa amin? Kung ganun, wala na pala akong may tatago sa'yo. At tinatanong mo kung bakit ko ito ginawa. Sisihin mo ang tatay mong ubod ng yabang. Ang lahat ng ito ay parte ng pagiganti ko sa kanya. Dahil mula pagkabata, ay palagi niya na akong minamaliit porque mas magaling siya sa akin. Ngayon, sino na ang mas magaling sa aming dalawa? Hindi ba't ako? At oo, aaminin ko na unti-unti kong nilalaso ng tatay mo, Enzo. Ang gamot na nilalagay ko sa gatas niya ay hindi gamot, kundi isang lason na papatay sa kanya ng paunti-unti. Hayop ka! Hindi kita mapapatawad! Sa isang kisap mata ay nag-anyong aswang si Tito Hector. Sinugod niya ako gamit ang kanyang matutulis na mga kuko, pero nagawa ko siyang maiwasan. Mabilis akong tumayo sa likod niya at tinaga ko siya sa balikat ng matalas kong itak. Humarap ang aswang sa akin at sinunggaban niya ang braso ko gamit ang matutulis niyang mga ngipin. Malakas ako napasigaw dahil sa labis na sakit hanggang sa nabitiwan ko ang aking itak. Sinakal ako ng aswang at itinaas niya ako. Paigpit ng paigpit ang kamay niya sa aking leg at unti-unti kong naramdaman na kinakapos na ako ng hininga. Ang akala mo ba ay may laban ka sa akin dahil nasa iyo na ang gintong kaliskis ng dragon? Wala ka pa rin laban sa akin, Enzo. Dahil ang totoo ay mahina ka. Walang kahit nanong agimat ang magagawang palakasin ka. Pakawalan mo ako! Papatayin kita! Papatayin kita! Ikaw ang papatayin ko. At pagkatapos kitang patayin, ang tatay mo naman ang isusunod ko para magkasama na kayo sa impyerno! Nanlaki ang mga mata ko nang nakita ko na unti-unting umangat ang isang kamay ni Papa. Hindi yun nakikita ni Tito Hector dahil nakatalikod siya. Inabot ni Papa ang lumang pambukas ng sulat na nakapatong sa lamesa na nasa tabi ng kama. Yun ay gawa sa magandang uri ng tanso at halos kasing haba lamang ng ballpen. Pero meron yung matulis na dulo. Nang nakuha ni Papa ang pambukas ng sulat, ay buong lakas niya yung ibinato sa aswang. Natigilan ng aswang nang bumaon yun sa kanyang batok. Nabitiwan ako ni Tito Hector at malakas akong bumagsak
sa sahig. Humarap naman ang aswang kay Papa at hinugot nito ang pambukas ng sulat na nakabaon sa kanyang batok. Ano nangyari? Bakit nakakagalaw ka na? Hindi ako papayag. Napatayin mo ang anak ko. Hayop ka! Galit na naglakad ang aswang palapit kay Papa. Sinamantala ko ang pagkakataon na yon. Dinampot ko ang itak at sumampa ko sa likod ng aswang. Walang pagdadalawang isip na ginilitan ko sa leeg ang aswang. Sumirit ang kanyang dugo at agad siyang bumagsak sa sahig. Nangisay ng sandali ang kanyang katawan habang bumubula ang kanyang bibig. At hindi nagtagal ay tuluyan na siyang binawian ng buhay. Binitiwan ko ang itak at dumapit ako kay Papa. Hinawakan ko ang mga kamay niya. Pa? Patotoo ba? Nakakagalaw at nakakapagsalita ka na? Dahil pinalitan ko ng tubig ang lahat ng bote ng lason na meron si Hector sa kanyang kwarto. Unti-unting bumalik ang lakas ng tatay mo dahil hindi na siya nakakainom ng lason. Nagulat ako sa biglang pagdating ni Mang Isko. Lumapit siya sa amin at sinipa niya ang katawan ng aswang. Walang hiya ka, Hector! Traidor ka! Demonyo kang hayop ka! Mabuti na lang at hindi ka nagtagumpay na sinubukan mo kong patayin. Ano? Ibig niyo po ba sabihin ay alam niyo na po na isang aswang si Tito Hector? Pero bakit di niyo po sinabi sa akin kagad? Nang sa ganun napagandaan ko sana. Dahil kilala kita. Alam ko na kapag sinabi ko sa iyo ang lahat ng kasamaang ginagawa ni Hector, ay mangingibabaw sa iyo ang emosyon mo. Hindi ka makapag-iisip ng maayos at sigurado ko na agad mong kukomprontahin si Hector. Isa pa, wala pa sa iyo ang gintong kaliskis ng dragon ng panahon na yon. Kaya malaki ang posibilidad na magtatagumpay si Hector na patayin ka. Agad ko namang naunawaan si Mang Isko matapos niyang magpaliwanag. Matapos yon ay maluwa-luwa kong niyakap si Papa. Sigurado ko na simula sa gabing yon ay magiging maayos na ang lahat. Hindi lang ang aming lugar, kundi maging ang relasyon namin ni Papa bilang mag-ama. Sa kabila ng lahat ng kasamaan na ginawa ni Tito Hector, ay mabigat pa rin sa dibdib ko na kinailangan ko siyang patayin. Patuloy ko namang inalagaan si Papa at hindi rin nawala si Mang Isko sa aming tabi. Labis ang pasasalamat ko kay Mang Isko dahil kung hindi niya ako nakita nung palaboy ako sa malayong lugar, malamang ay nagtagumpay si Tito Hector sa lahat ng masasama niyang balak. At simula nang mamatay si Tito Hector, ay wala na ring aswang ang sumalakay pa sa aming lugar. Hinala ko ay naramdaman ng mga yon na patay na ang kanilang pinuno, kaya natakot na silang manggulo. Sa mga panahong yon ay mas naunawaan ko na si Papa. Napagtanto ko na hindi dahil maigpit ang isang magulang ay wala na itong pagmamahal sa anak. Iba-iba lang ang paraan ng bawat magulang sa pagpapakita ng pagmamahal. Nang tuluyan ng lumakas si Papa, ay ibinalik ko na sa kanya ang gintong kaliskis ng dragon. Ngunit hindi niya yun tinanggap at sinabi niyang ipinapamana niya na yun sa akin. At pagkatapos ng lahat, ay tuluyan ng naging maayos ang pagsasama namin mag-ama. At sa unang pagkakataon, ay naramdaman kong hindi na ako nabubuhay sa anino niya, kundi sa sarili ko ng pagkatao. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Sir Blair. At sana po ay kinapulutan niyo ito ng aral.
Ang pagmamahal ng isang ama sa kanyang anak ay hindi laging nasusukat sa lambing at matatamis na salita, kundi sa mga sakripisyong tahimik niyang pinapasan. Kaya siya naghihigpit. Kaya niya nagagawang maging mahigpit at minsan ay nagmumukhang galit sapagkat nais niyang ihanda ang kanyang anak sa mundong hindi palaging maunawain. Hindi niya ginugustong makita ang anak na nahihirapan, ngunit pinipili niyang iparanas ang hirap habang siya'y nariyan upang sa pagdating ng tunay na pagsubok, alam na ng anak kung paano tumayo, lumaban at magpatuloy. Ang pagmamahal ng anak sa ama ay may hangganan, subalit ang pagmamahal ng isang ama sa kanyang anak ay walang katumbas at walang kapantay. Walang ama ang nagnanais na masaktan ng kanyang anak. Ang nais lamang niya ay maging handa ito sa buhay kahit pa siya ang masaktan sa bawat paghihigpit na ginagawa niya. Sabi nga sa Biblia, sa Hebreo, Kabanata 12, Talata 6, sapagkat ang minamahal ng Panginoon ay kanyang dinidisiplina at hinahampas ang bawat anak na kanyang tinatanggap. Kaya sana po, kung kasama niyo pa ang inyong mga tatay, papa, papa, o kahit na ano pa ang tawag niyo sa kanila, ay bigyan niyo sila ng maigpit na yakap at iparamdam niyo sa kanila ang inyong pagmamahal habang sila ay nabubuhay at inyong nakakasama. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pakikinig at pagsuporta sa aking mga YouTube channel. Hanggang sa muli, at pagpalain po nawa kayong lahat ng Diyos na may kapal.